Hello and good morning, Canada! Malayo-layo nga pala yung babiyahihin namin ngayong araw, so umalis kami ng maaga. Papunta na nga pala kami sa ferry nito at umuulan nga. First trip kasi ng ferry yung sasakyan namin. 15 to 20 minutes early nga dapat nandun ka na. Kasi kung may iwan ka din, 2 hours ka pang maghihintay. Sa mga hindi nakakaalam, Vancouver Island kasi kami nakatira. Then kailangan pa namin mag-ferry kung pupunta kami sa mainland. Magpo-foot passenger nga lang kami ngayon kasi napakamahal kung dadalhin pa namin yung sasakyan tapos isang lugar lang naman yung pupuntahan namin sa Vancouver. Kung mapapansin niyo yung mga sasakyan na naghihintay sa kabilang side, yan yung mga sasakay sa ferry. Ang ferry terminal sa amin ay 15 minutes away lang sa bahay namin. Ang first trip nga pala ay 6:30 AM. 5:45 AM nga yata umalis na kami sa bahay namin para siguradong hindi kami malilate. Iiwanan lang namin yung sasakyan namin dito sa parking pero may babayaran kami para dito. Para pag uwi namin, hindi na namin kailangan mag-taxi. Nauna na nga kaming pumasok ni tatay at ni Chase at bumili na ako ng ticket. $18 nga pala ang isang ticket at libre naman sa under 5 years old. Kaya matagal-tagal pang malilibre dito si Chase. Tawa nga kami ng tawa ng husband ko dyan kasi iniwan ko siya at muntik na daw siyang sitahin at wala siyang ticket dahil nasa akin nga. Nawala din naman sa isip ko na naiwan nga pala siya dahil kailangan niya pang mag-park. Kung marami ka nga palang dala at may maleta ka din, may iwanan din dito ng maleta para hindi mo siya bitbitin sa ferry. Usually 10 AM na yung gumigising si Chase pero ngayon gising na gising. Pinipilit naming matulog yan para hindi naman siya pagod na pagod pag nagbiyahe kami at dumating kami sa pupuntahan namin. Konti pa nga lang ang tao ngayon pero mamaya napakadami ng tao dyan. At dito kahit umuulan, hindi sila mapipigilan kung gusto talaga nilang umalis at pumunta sa mainland. Pero syempre yung iba, trabaho naman talaga yung pupuntahan dun. Kahit dati pa, pag pumupunta talaga kami ng mainland ng asawa ko, first trip talaga yung kinukuha namin. Para kung mapagod kami, maaga din naman kaming makakauwi. First time nga pala ito ni tatay at ni Chase na pumunta ng Vancouver. I mean, first time nilang makapasyal ngayon sa Vancouver. Yung unang punta kasi namin, yun lang yung sinundo namin si tatay nung dumating siya dito sa Canada. Pagkatapos nga palang i-load yung mga sasakyan sa ferry, kami naman mga foot passenger yung kailangan ng pumasok. Dali-dali nga kaming pumunta sa elevator kasi meron kaming dalang stroller. Hindi rin naman sobrang kalakihan yung ferry na to. Parang mga roro lang yun kung pupunta ka sa Mindoro, sa Marinduque. Meron nga bagong ferry dito, Hulu yung tawag sa kanya. Mas mabilis siya tsaka mas maliit. Kaya lang, mas mahal naman talaga yung pamasahe. Hi! Hello, Chase! Chase! Napakasuplado mo. So, meron din sila ditong kainan, which is yung white spot sa mga gustong mag-breakfast. Kasi yung iba, syempre, ang aga umalis. So, ito siya sa labas. Ang ganda ng weather ngayon kasi hindi siya sobrang init, pero mahamog-hamog siya. Ayoko nga talagang tumuloy ngayong araw, kaya lang nabook na kasi namin yung ticket namin sa Vancouver Aquarium. At saka, ayaw na namin madelay kasi palamig na eh. 1 hour and 45 minutes nga pala yung biyahe namin. Pagkadao nga namin, malayo-layo rin yung nilakad namin para makapunta kami sa sakayan ng bus. Nag-load na nga pala ako ng bus ticket namin. Palaging day pass yung niloload ko para kahit ilang beses namin gamitin, hindi kami bayad ng bayad. $11 nga pala ang load dito ng day pass, pero magagamit mo na siya sa bus at saka sa SkyTrain. Paglabas nga namin ay nandun na yung bus, buti na lang hindi kami naiwan. 1 card nga lang pala per person yung Compass card. Yung mga bus nga pala dito may designated na lugar para sa may mga stroller, kaya hindi kami nakaharang sa mga dadaanan ng tao. Mga 30 to 45 minutes nga pala yung bus travel namin. At umuulan pa rin talaga sa labas, buti na lang si Chase tahimik lang sa buong biyahe. Hindi kami nahirapan sa kanya, buong biyahe namin na yan. Second time pa lang ni Chase sumasakay sa bus. And siguro, talagang naninibago lang siya kaya tahimik. Kapag umaalis nga kami, sinisigurado ko na marami akong dalang pagkain niya at damit. Gusto ko palagi kaming handa, lalo na pag ganito na malayo yung biyahe namin. After 30 minutes nga, nakarating na kami dito sa may Stanley Park. Ito nga pala yung lalakarin namin na pagkalayo-layo para makarating kami sa Vancouver Aquarium. Kagandahan naman dito, habang naglalakad ka, hindi ka maiinip sa ganda ng nakikita mo. Napapansin ko nga na nagpapalit na ng kulay yung ibang mga puno. Isang buwan na lang kasi autumn na naman. In fairness ha, nasa 15 to 20 minutes din yung nilakad namin. Malayo din siya pero tamang exercise na rin to para sa amin. Kung titingnan mo nga parang wala naman talaga kaming pupuntahan kundi gubat. Pero dyan talaga nakatayo
ipapatayo yung Vancouver Aquarium. So eto nga, dumating na nga kami. Nagulat nga ako na ang dami na kagad tao. Nasanay ako sa Pilipinas na kapag umuulan, mas gusto ng tao na nag-i-stay sa bahay para magpahinga. Pero dito talaga, kahit umuulan, palaging maraming tao sa mga pasyalan na ganito. Diretso na nga lang pala yung pila namin dyan at hindi na kami bibili ng ticket dahil pre-book na yung ticket namin. Nag-book si Daddy sa third party para dito kasi mas mura. Nakatipid kami ng $15 per person. Nakamura na kami. Less hassle pa sa pagpila sa pagbili ng ticket. 10:30 pa nga yung schedule namin at 9:30 pa lang nandito na kami. Akala nga namin hindi kami papapasukin, pero pinapasok naman kami, hindi naman tinanong kung anong oras kami dapat nandito. May cafe sila dito. Are you excited? Are you excited? Hindi ka mangiti. Yung ngipin ba ng pati niya? Yung malaking shark? Yan ang ngipin nun? Yata. Eh kasi di ba maliliit lang yung ngipin niya? Yung mga parang pino lang siya. Pero madami. Let's go, Chase! Saan tayo na dito? Oh, sa Pacific. Marami ka nga palang mga section na papasukan dito. Itong tropics, may Pacific, meron din silang Amazon rainforest, and pwede ka rin pumunta sa labas para makita mo ng personal yung mga sea lion. Hi! Fish! Hi! Is that a fish, Chase? Wow! Pero parang They're underwater in there. Where's the redfish? Where's the redfish? Redfish. Ay, oo nga. Ano yan? Hindi na nga pala ako mag-voice over pagpasok namin dito para marinig nyo kung gaano kaingay at kasaya ng mga bata na nandito. So big! See? Tayo picture lang kita. Jay, so big! Ayun, sano? Chase! Ba't ba naka-ano ka pa? Bib. What's that? Sea! That's not a sea, that's a fish! Wow! Sea! Chase, huh? Nagka-flying kiss.
Babay na. And Nemo! It's actually Dory too. Theo, Louis, Louis. Is that a sea? Sea. Fish. Where's the fish? Oh, shark. Shark. Baby shark. Sorry. Sorry. Baby shark. Yun si Chase. Hi! Turtle! Pagkatapos nga naming puntahan lahat ng nasa loob, pumunta naman kami dito sa labas para makita namin ng personal yung mga sea lion. Nung last na punta nga namin dito, nung 2022, parang ang dami naming napuntahan pero ngayon parang hindi namin nalibot lahat. Mabuti na nga lang at hindi na gaanong umuulan. Akala ko talaga uulan ngayon buong maghapon. By 11 o'clock AM nga may presentation dito yung mga trainers at mga sea lion. So, sino yung 100? Sino yung 3? 103, Han? Gana yun? Hindi sila masyado nagpakita ngayon eh, no? Walang ano yung trainer. Schedule yata yun kasi. Daphne, no running. Go with them, it's okay, go.
yun kasali, pero pwede na yun. Yes. Oh, Chase. Whoa. Can you roar? Ikot-ikot lang sila. Oh goodness, I almost got to the most important reason the most important reason why we train the sea lions here at the aquarium is for their health care. For their health care gym session for us. So you can see we train for the animals along with their relatives. And they will be using those problem-solving skills to do tasks like find food, avoid predators, and survive very Chase, Chase. And we're going to see Kina here doing that beautiful reach. Sometimes we will train the sea lions to multitask. So that can include tasks like swimming along. Pagkatapos nga namin sa labas ay dumiretso na kagad kami dito sa Amazon Rainforest. Dito kami nakakita ng mga piranha, anaconda, and yung sloth. Parang yung unggoy sa hindi. Yung unggoy doon sa may dinosaur, yung may ilagalaga sila ng bata. Ito siya, o tatay, oh. Yung anaconda. Yan nga, no? Chase! That's the biggest snake there is. Chase, snake yun. I found his head. I found his head. Monkey! Sloth. Ay, oo, yung mabagal. Ay, totoo. Nakita na ngayon. Nasaan, Daddy? Nung nakaraan, hindi natin yan. Nasaan? Ayun, no? Kita mo yun, may... Alin, hindi ko makita. Ha? Hindi kita yung mukha, balahibo lang, tsaka yung kuko. Ay, oo. Sobrang bagal, mamamatay. Ang sagasaan. Kinakain sila ng matik. Hindi sila makatakbo. Wala naman silang manok. Wow! Teka, akala ko yung nakapulay. Ano din? Wow! What are you looking for, Chase? Nakatingin sa ibon. Is that a bird? Bird? Amazon Rainforest. Pagkatapos nga naming libutin lahat, umalis kami kagad kasi mga gutom na yung sikmura namin. At syempre, saan pa ba kami kakain kundi sa Jollibee? Yun yung request sa akin ni Daddy kahapon pa.
Akala ko nagsawa na siya dito nung umuwi kami ng Pinas, hindi pa rin pala. Dati nung unang bukas tong Jollibee na to dito sa Vancouver, grabe, sobrang daming tao at wala silang dine-in. Ngayon meron na silang dine-in at hindi na masyadong siksikan. Madami ding foreigner ang kumakain dito, hindi lang Pinoy. Ayan nga, natutuwa pa ako dahil magkatabi si Chase at si Jollibee. After nung naglakad-lakad muna kami at pumunta nga kami dito sa Uncle Tetsu, dito kasi nabibili yung favorite kong cupcake nila at cheesecake. Hindi yata kami pumupunta ng Vancouver nang hindi ito pinupuntahan. Eto na siya. Feeling ko buo na yung araw ko. Short trip lang talaga yung ginawa namin dito sa Vancouver. Dumating kami dito around 9:30 at pauwi na kami ng 2:30 PM. Ang bilis na kasi talaga naming mapagod. Tsaka sabi ko nga kanina, gusto nga talaga namin i-cancel yung plano namin ngayong araw. Dahil medyo umuulan nga dito sa Vancouver. Target kasi talaga namin pumunta sana sa birthday ni Chase, kaya lang December pa yun at sobrang lamig na. Kaya sabi ni Daddy, ngayon na daw namin i-treat si Chase para hindi na kami magpunta dito sa birthday niya. O diba, knockout siya, tulo pa yung laway. Hindi na nga namin nagawang ilagay siya sa stroller niya. Isang oras nga kaming maaga pagdating namin dito sa ferry. 4 PM pa yung sailing pero 3 PM nandito na kami. Ang sabi ko nga, next time na pupunta ulit kami ng Vancouver, ganitong oras din kami uuwi. Kasi ang ganda-ganda ng langit, hindi masyadong mainit, hindi din masyadong malamig. First time namin ito na makatambay dito kasi laging malamig dati pag pumupunta kami. Nagagawa pa nga maghabulan ng mag-ama dito. Malakas lang talaga yung hangin pero hindi siya ganun kalamig. Pero sabi ko nga kay Daddy, ipasok na niya si Chase kasi baka hindi kami nilalamig pero si Chase nilalamig. Pero ayaw talaga paawat, gusto talagang bumaba at gusto magtatakbo. Madami talagang nakatambay dito sa deck. Actually, pangalawang punta na namin dito sa deck kasi nung una nasa loob lang kami. Pero ang dami kasi nagsasabi na nakakita daw sila ng whale. Nakita nga din namin kaya lang sobrang layo at hindi namin ma-identify kung whale ba yun or orca. Sabi kasi nila orca daw. After 1 hour and 40 minutes nga na biyahe, nakarating na kami dito sa Nanaimo. Masasabi ko na maikli lang talaga yung trip namin ngayong araw, pero nag-enjoy talaga kami at umuwi kaming hindi pagod. Sabi ko nga pag bumalik kami, ganun lang ulit kaikli yung pagpunta namin sa Vancouver para hindi kami sobrang napapagod. Kaya kung umabot kayo hanggang dulo sa panonood ng video namin na to, maraming salamat. Sana makasama namin ulit kayo sa susunod naming mga biyahe. Bye!